Iginiit ng Armed Forces of the Philippines na bahagi ng kanilang mandato ang pagsuporta sa law enforcement operations. Sagot ito ng AFP sa pahayag ng Chinese Foreign Ministry na ginamit umano ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. ang militar para huliin ang higit 60 Chinese nationals sa sinalakay na steel plant sa Misamis Oriental noong Mayo. Ayon kay AFP spokesperson for the West Philippine Sea, retired Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, hindi target ang isang partikular na nasyonalidad sa pagsuporta ng militar sa mga operasyon kamakailan sa iba't ibang steel plant na may nadiskubring irregularidad na pinangunahan ng PAOK at NBI. This was not a spur-of-the-moment operations. There were hundreds of man-hours behind this in the case build-up. On the execution of the operation, request to the AP was given to prevent the escalation of any untoward activities. Sa panibagong pahayag ng Chinese Embassy, kinwestiyon muli nila kung kinakailangan ba ang presensya at pangunguna ng Defense Secretary sa mga operasyon o ginagawa lang daw ba ito sa tuwing may mga Chinong sangkot. Tinanong din ng Embahada ng China ang paggamit ng military asset para sa pag-aresto sa mga anilay ordinaryong manggagawa. Sabi naman ng AFP, dapat na mag-ingat sa mga maling naratibo kaugnay ng ipinatutupad na batas sa Pilipinas. Tayo po mga Pilipino ay nakakaintindi. Una sa lahat, ano ang foreign malign influence? Sino ang nagsasabi ng totoo? We have been conducting law enforcement support operations for a long time now. Kung sino mang foreigner ang lumabag sa ating batas, will face the full brunt of the law. Wala pong specific nationality na tinatarget natin dito. Kamakailan lamang ay nasa 100 Pinoy sa China ang hinuli at naharap sa immigration actions. Sabi ng China, bahagi ito ng regulasyon laban sa mga dayuhan na overstaying at illegal na nagtatrabaho roon. Pero para kay Defense Secretary Teodoro, isa itong uri ng blackmail at extortion. Patrick De Jesus para sa Bayan.